Wildlife o NWild at isa pong biologist. Good morning po. Sir Von, si Xander po ito at si Angel. Ba Opo. ako? Ayan, opo. Opo, okay na po. Sir Von, kayo po ay nasa Baguio po ngayon. Opo. Ayan, kamusta ba ang inyong Sa weather Baguio, dyan? Nakakaingit. Nakakaingit Namimiss naman. namin ang Baguio. Malamig-lamig po actually. Pero parang kailangan lang magkape siguro. Kung may init yung usapan natin ngayon eh. Opo. Una ho sa lahat, no, ano ho ba yung ibig sabihin ng enigmatic wildlife para lamang po dun sa mga nakikinig sa atin? Opo, yung Enigmatic Wildlife po, it's an organization or parang it's an alliance for the conservation of enigmatic wildlife. So it's a youth-led conservation organization composed of volunteers, mga volunteer scientists natin, artists, mga students, mga educators, mga aspiring conservationists and citizen scientists. No? Parang ang goal namin dito is to promote yung participatory conservation kasi ang conservation ay kailangan ngang parang kasama yung mga tayo sa conservation itself. Tapos yun, focus kami sa enigmatic or sa less charismatic species natin, yung mga species na kadalasan hindi binibigyan pansin, no. And parang from that hindi na rin nakikita yung kanilang ecological importance. Basically, no. Okay, Opo. Sir Von, ano po yung layunin na inyong kampanya na huwag gamitin yung mga hayop bilang simbolo ng masasamang pag-uugali po ng mga tao? Ah, actually, hindi naman sa wag gamitin, no, ah, parang sabi bawal daw gamitin yung salitang buhaya. Pero ang gusto lang namin siguro iparating na ano nga ba yung epekto nito sa sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa mga buhaya. Kasi sa conservation kasi meron tayong tinatawag na mga flagship species. For example, I'm sure narinig niyo na yung mga Philippine Eagle, no? Yung Philippine Eagle, ganyan, yung panda. Kasi in conservation, yung mga tao kasi, they're more likely to support species na mas charismatic, mas maganda. For example, mas magdo-donate tayo, 'di ba? If sabihin natin na ligtas natin yung mga Philippine Eagle ganyan. Pero kasi kapag paulit-ulit natin ginagamit yung mga masamang words or parang ina-associate natin yung words na to sa mga animals, parang nagkakaroon na agad tayo ng idea na okay, makamasama tong hype na to. Parang baka wag natin silang protektahan, no? Parang ganoon. So parang kapag paulit-ulit natin ginagamit yung buhaya bilang simbolo, for example, ng, yun nga, ng Korupsyon. korupsyon, ng greed, ng kasakiman, parang unti-unti nating nakakalimutan na na yung hayop na to ay may mahalagang papel sa kalikasan. Parang nagkakaroon na agad tayo ng idea na itong mga hayop na to ay masama pala when in fact hindi talaga, no? Opo. Gets na po namin. Kasi kumbaga, kagaya po nung nabanggit ninyo, ang agila, pwedeng maging vice president. Yung parang gano'n na, kumbaga, di ba? Di ba? Oo, Parang kasi agila sa ng Davao. conservation kasi, Di ba? parang nakaka-apekto talaga yung perception natin, no? Parang hindi sapat na may batas tayo. Kailangan din suportado nga tayo ng publiko. And sobrang importante ng perception ng publiko, no? Kasi pag may mga tao na handang protektahan yung mga hayop na to, parang mas okay eh. Parang ganun, no? Oo. Sa ngayon po, base po sa inyong pag-aaral, Sir Von, talaga bang may kumbaga nakikita kayo na nagkaroon po ng negatibong pagtingin o kaya natakot yung ating mga kababayan sa mga ganitong uri po ng hayop, especially doon sa buhaya. Tapos yung Oo. halimbawa, ano pa ba? Ahas, 'di ba? Actually, ang lungkot nga eh, kasi kahit hindi mo tignan sa mga scientific papers, for example, yun nga, as part of citizen science, may mga Facebook groups tayo na nagpapa-ID ng mga ahas, ganyan. Tapos may kita mo na lang, may mga posts yung mga tao na patay na yung mga ahas, na parang nagkaroon na, kasi parang tayo sa atin, di ba, parang normal isipin na yung mga ahas parang simbolo daw ng traidor, masama sila, ganyan. Tapos parang from that perception, iniisip agad ng mga tao na kailangan silang patayin or parang wala naman palang silang silbi, so patay na lang natin. So it harms the animals talaga eh. Like ultimately, no? Hindi lang sa mga ahas. Halimbawa sa mga, pag narinig natin yung daga, parang may associated agad tayong meaning sa kanila, no? Tapos parang masama agad. Parang natatanggalan tayo ng chance na
aralin pa sila or parang tignan pa kung what they really are and yung mga function na they serve sa ecosystem din natin. Parang Pero halimbawa sa mga bata, di ba? Parang mm. kapag meron na tayong notions na ganito, parang hindi na sila nagiging curious about it. Kasi kung ano yung naririnig nila, parang okay, ito na pala yung mga ahas, ito na pala yung mga buhaya. Parang nawawala yung curiosity and sobrang importante niyan sa conservation. Pero Sir Von, hindi ba bad yung mga daga? Kasi syempre, itong mga daga na to, naninira ng ating mga gamit, di ba? Tapos kumukuha ng mga ulam, dinubutas yung... Leptospirosis. Oo, yan, nagdudulot. Totoo rin naman, no? Leptospirosis. Yun nga, meron tayong tinatawag din na peste. Pero yun nga, parang generalize na lang natin na lahat pala ng daga ganito. When in fact, sobrang dami nating species ng mga daga na hindi lang yung daga na alam natin na peste, no? Parang, yun, parang sobrang ganda example no, na ang alam na lang natin na daga is yung peste na daga. When in fact, sobrang dami nating species ng daga at mga native na daga dito sa Pilipinas na sobrang importante sa ecological functioning ng mga gubat natin, no? Opo. Sir Von, no offense meant, no? Kumbaga po, para lamang po sa malayang talakayan. Yun Mhm. mga yun ho kasing advocacy po ninyo na sana ay wag nang gamitin. Itinuturo po kasi yan actually sa elementary, di ba po yung mga tayutay, mga metapora, na ganun po usad pagong, tengang kawali, pero hindi pala hayop yun kasi gamit sa sa bahay. Halimbawa yung mga ganun po no, na parang Utak talangka. utak biya. Ayan. Ayun, mga hayop po yun. Kumbaga, part na po yun ng ating wikang Filipino eh. Ang August pala ay buwan ng wikang pambansa. Saktong-sakto for tomorrow. Opo, ano ang point of view nyo doon? Wala naman akong issue doon. And actually, I agree doon na yung mga metaphors na to, part na nga siya ng kultura natin and ng how we teach a lot of things. No? Kasi, pero tandaan rin natin na yung mga metaphors na yan, parang it's so powerful nga. No? Parang, yun, kagaya ng sinabi nyo, ginagamit natin yung mga to kasi mabilis silang makaform ng image sa isip ng mga tao, ng mga bata. Ganyan. So wala namang masama doon. Parang siguro gusto lang din i-highlight na kapag paulit-ulit kasi na-associate yung mga negative things or na negative words sa mga hayop na inosente naman, parang yun na rin kasi naiisip natin about these animals. And kapag yun na yung naiisip natin, yun nga, parang nawawalan na tayo ng, I mean, mas nahihirapan tayo ngayon magkaroon ng mas okay na talakayan or mas okay na efforts ba pagdating sa conservation, no? Kasi, for example, sabi, ano bang masama pag tinawag na buhaya, ganun, no? Parang wala namang masama kasi, ay hindi, sorry. Wala namang masama doon sa pag sinabi yun. Pero ang parang kung buhaya ka, ma-offend ka eh. Kasi actually, yung mga buhaya, hindi naman talaga sila greedy. Hindi naman talaga sila gutumin or Hindi hindi sila naman corrupt. sila matakaw. Oo, it's actually the opposite, no? They're cold-blooded animals na parang minsan lang, kailangan lang nila kumain minsan sa isang araw, ganyan. Kumbaga hindi Oo. sila hindi sila masiba. Oo, tapos parang na-associate na lang natin yung symbols na to sa kanila. Sir Von, ito may tanong sa ating listener. Alam ba ng buwaya yung ganyan at bakit daw siya ma-offend? Text lang po ito sa atin, binasa lang natin, Sir Von. Hindi eh. Syempre hindi. Parang yun nga yung sinasabi ko parati na we can't anthropomorphize animals, no? Kasi yun nga, di nga naman nila alam to. Pero parang ultimately kasi, nagiging negative nga yung impact sa conservation works na ginagawa natin. Kasi parang yung mga words na to, they also shape our culture eh. And kagaya ng sinabi ko kanina, yung conservation nga is also about education. So parang pag ina-associate kasi natin na paulit-ulit, yun yung nagiging tingin natin sa mga hayop na to. And sobrang halaga nga ng perception ng public dun sa how we see these animals. Pwede natin sabihin na hindi nga naman alam ng mga buhaya yun. Pero kasi the way we see them affects how we treat them as animals and how we protect them as animals, no? And yun, no, parang nagiging nahihirapan tayo ngayon na mas protektahan pa silang lalo.
Opo. Yung nabanggit nyo kanina, 'di ba, parang automatic sa atin na pag kami nakitang ahas, parang automatic na papatayin, 'di ba? Papatay, natatakot Kumbaga, ka. kahit yung ahas tulog nga Oo. ni wala nang mata yun at ano, hindi na nga halos Oo. nagpaparamdam yun, pinapatay Oo. pa rin natin. Feeling ko po dahil po pinanganak tayo na Biblia pa lang, parang Negative na yung demonyo, dating ng kumbaga, 'di ba? ahas. Yung demonyo nagkatawang ahas. Correct. Parang ganun po si Harry Potter, yung ahas din yung kalaban niya. Feeling ko po ganun po kumbaga sa Biblia noong unang panahon pa lang, may ganun ng impression sa Mga ahas po. pelikula din, 'di Oo, ba? yung si Zuma, anak ni yung mga ganun. Yeah. Totoo yun, no? Kaya parang siguro trabaho na rin natin na hindi naman baguhin, but in a way parang mas maging mindful tayo, no? Or parang maging mas intentional on how we use these words in a way na parang isa-isip pa rin natin na we want to educate yung mga tao about what these animals truly are. Kasi parang kagaya nga ng sinabi ko, kapag ganito-ganito yung parati nating sinasabi, nawawalan tayo ng chance na mas aralin pa yung mga hayop na to, no? Kasi, ayun, halimbawa may mga ang daming post sa Facebook na pinapatay na lang yung mga ahas without knowing na hindi naman pala sila makamandag. Oo. And actually, yung mga ahas parang nagiging pest control pa nga sila, di ba? Kumakain sila ng mga Daga. peste sa mga lugar natin, mga daga, ganyan. Oo. Mhm. So Sir Von, ano po yung angkop na pamamaraan para tuligsain natin yung mga negatibong pag-uugali po ng mga tao na hindi naman nadadamay itong mga hayop? Mm. Siguro, i-address natin na for what they really are. For example, kung corrupt yung isang opisyal, sabihin natin na corrupt sila, no? Like, mismo or hindi kaya tingnan natin mismo kung yung mga nagawa nilang katiwalian. Tapos doon natin i-call out mismo na hindi naman natin pala kailangan ihambing pa sila sa mga hayop na sobrang wala namang kinalaman, kumbaga. Opo. Papaano po yung hindi po verbal? Halimbawa po yung mga caricature sa dyaryo, sa mga magazine at sa social media na drawing po mismo ng buhaya o kaya po ay ng baboy, ganun po. Unggoy. Ay, sige po, may follow-up po kasi ako after. Opo. Oo. Yun nga, parang sila, nasabi na nga natin kanina na hindi nga siya mawawala sa kultura natin. Opo, So, siguro na napag-uusapan natin yung mga ganitong bagay, parang maganda na okay, hindi parang when we see these images, parang masasabi natin na okay, ito yung alam ko dati pero ngayon mas may alam na ako, and although nakikita ko siya parang ito yung na-associate kong symbolism sa kanya ngayon, parang ngayon mas I'm knowledgeable na about it na hindi naman pala talaga ganito yung mga hayop na to, no? Kumbaga parang education pa rin and information campaign Oo, dapat. tsaka mas may intention ka na ngayon sa pagtingin ng sa mga hayop na to, no? Opo. Prof, ito naman po, no, lagi nating nakikita, halimbawa po yung Philippine Eagle, nasa 1,000 piso, napakaganda ng kanyang, yung image ba ng eagle po, no, kumbaga national pride, etc. Pero Oo. sa totoong buhay, tinitirador naman at binabaril. Ano ho yung inyong opinion doon? Isang ano naman yan, parang ibang usapan pa rin yan, no? Parang ultimately si-circle back pa rin talaga siya sa usapin na ng conservation. Na parang in the Philippines kasi, ang conservation studies sobrang overlooked niya, sobrang underfunded, and sobrang parang underappreciated pa nga, no? And gusto ko lang i-reiterate na the way we use language, it shapes din kasi yung perception natin and yung perception natin, it shapes yung emotion natin or how we see these animals. And yung emotion ngayon, it shapes now yung behavior natin kung paano ba natin itatrato itong mga hayop na to. And yung behavior na yun, parang ultimately as a society, it determines yung outcomes ng conservation efforts natin. So, yeah, maganda na na although parang maganda pa rin parati na let's be more mindful, no? Pero pagdating nga dun sa Philippine Eagle, I think talagang mas maging vocal tayo sa
public education or sa citizen science. Kasi bakit nga ba nila tinitirador yung mga eagle na yun? Kasi halimbawa, meron tayong mga notion na kumakain daw siya ng tao, ganun. 'Di ba? Parang monkey eating eagle daw ganyan. When hindi naman totoo. And parang doon pa lang pwede na tayong sumingit agad no na okay, hindi po 'yan totoo. Ito po yung totoo nangyayari. Tapos parang in that sense, we can all be involved pala talaga on like spreading more information, spreading more education about wildlife conservation. Like may papel talaga tayong lahat. Opo. Prof. Von, bago tayo magtapos, meron lang comment po dito from social media, from Adrian Panilaga. Grabe ang ganda ng topic ninyo. Pati pala mga hayop, may mga nananawagan na rin na bawal gamitin. And from YouTube naman po, E-Warrior World, good job Sir Von Eric Tagarino. We appreciate po your advocacy. Yan po mga comment po sa YouTube. Oo. Apo, baka meron po kayong mga huling pananalita na nais po ninyong ipanawagan po sa ating mga tagapakinig. Lalo po ang RMN ay nationwide na napapakinggan po sa radyo at sa social media. Oo, at thank you so much no sa opportunity din na makapanayam nga kayo dito. Kung may time kayo, check nyo yung EN Wild no sa Facebook. Sobrang ganda ng advocacy nito. Tsaka sobrang active din ng grupo na to, kudos. And maraming salamat na ako yung pagsalita rin nila patungkol sa usapin na to. So siguro panawagan na lang sa publiko na parang mas maging mas mausisa tayo sa paghusga, no? Bago natin husgahan yung isang hayop or parang ibase yung mga kwento or metaphors na nakasanayan natin, subukan muna natin alamin yung tunay na papel nila sa kalikasan. Kasi in conservation, sobrang dami pa nating steps, sobrang dami pa na. We have a long way to go. And parang sabi ko nga kanina, may papel tayong lahat dito, no? Parang tulong-tulong tayo dito, no? Sa conservation kasi hindi lang natin pinoprotektahan yung mga hayop. Hindi lang tayo nagtatanim ng mga puno, hindi lang natin tinatry na protektahan yung mga kagubatan. Hindi natin pinoprotektahan yung mga hayop hindi dahil na cute sila or gusto natin sila, no? Pinoprotektahan natin sila kasi lahat sila may papel sa pagpapanatili ng balanse ng ating mundo. And kapag hindi natin yun nakikita or kapag tinatrato natin yung mga hayop na ng negatibo, nawawala yung goal na yun no? So sana mas maging mas mindful tayo sa pagtingin sa mga hayop natin. Maliit man yan, malaki, pangit man or sa ating paningin. Talagang mas maging intentional sana tayo sa pagtingin sa kanila, no? Kasi siya yung bumubuhay sa ating lahat. Konektado tayong lahat. May papel nga tayong lahat, kagaya ng sinabi ko. Opo, sabi nga po sa isang awit, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Yeah. Tama, totoo. Prof. Von, thank you so much. much. Thank you so much din po. Ingat po palagi. Apo, ingat po at yung IFM Baguio, andyan din po sa inyong lugar. Maraming salamat po, Von Eric Tagarino, isa pong professor mula po sa UP Baguio at member po and advocate ng Alliance for the Conservation of Enigmatic